Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na sa pinagrupi na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop na tayo, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Ang ating i-discuss ngayon from Amoris Laetitia, paragraph 40. Chapter 2 yan, the experiences and challenges of families. Yan. Doon kasi sa Amoris Laetitia, merong part na inilatag muna ni Pope Francis lahat ng mga problema ng mga families. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Alam mo, ang ganda nga niya nung Amoris, nung ginawa ni Pope Francis, talagang bumaba siya, kinakausap doon niya talaga yung mga pamilya, no? Yung mga experiences nila. Kaya naman magtataka ka, bakit pag binasa mo, parang ang daming alam ni Pope Francis, wala naman siyang asawa, di ba? So marami siyang mga kinausap. Biro mo, kaya niya naisip ngayon yung worldwide consultation. Di ba? Yan! Yung sa synodality. See, kung hindi niya ginawa, kaya nga siguro tamang-tama, nung ginawa niya, maganda pala talaga yung kinakausap mo talaga lahat ng tao. Kung as much as possible, mas marami kang makausap, mas marami kang malalaman din tungkol sa kung ano bang nangyayari dyan sa labas. Yan. So ngayon, ano ang malaking challenge ng mga kabataan? Yung mga youth. Actually, yung mga youth na ready na for building up their own family. Alam mo ngayon, sa sitwasyon ngayon, nung panahon noon, pagka nakita yung mga nanay, ilan anak mo? 5. May mga asawa na ba sila? Yun agad yung kasunod, di ba? Ngayon hindi na po ganun. Kasal na ba sila? Ang tanong, kasal ba sila? Kasi nga, unang-una, di ba, kung mag-aasawa, may iba talagang wala pa sa isip nila yun. No, yung mag-asawa kahit na sa tingin natin, yung may marrying age, mga ganon, Pero ngayon kasi, busy sila sa pagtatrabaho, nag-i-enjoy sila sa mga friends nila. Although, tayo naman, ako for me, masaya naman ako talaga. Na nakikita ko yung anak ko na masaya naman siya, o mga anak natin na wala pa silang mga boyfriend, girlfriend, o wala pa silang asawa. Pero nakikita mo, masaya sila. Kasi nung panahon, pag hindi ka nagka-boyfriend, girlfriend, parang kawawa ka no? Diba? Ngayon kasi, alam mo, ang talagang nagiging priority ngayon, dahil sa mga advertisements, ano ang pinopromote ng mundo ngayon, talagang yung kanilang karir. Yan ang unang binibigyan ng pansin. Parang parang ang unang naiisip ng mga tao ngayon, yung self-satisfaction ba? Yan. Yung masaya ka. Siyempre, masayang mag-tour. Pag may anak ka, mahirap mag-tour. Di ba? Kaya, saka na muna ako mag-aasawa. Kasi pag nag-asawa ako, magkakaanak ako. Gusto ko pang pumunta sa iba-ibang bansa So, itatabi mo muna yun. Mabuti pa yun. Yung sabi, saka na ako mag-aasawa. Diba? Yung ngayon, ang nangyayari, natatakot silang mag-asawa. Dahil ayaw nila yung commitment. Gusto nila yung dati nilang one that they are free. Para sa kanila kasi yung parang gusto kong gawin, gagawin ko. Kung meron akong asawa, may pamilya ako, marami akong hindi nagagawa. Yan ang nakakatakot. Siguro nga talagang gusto din talaga natin mapaalam, ibalik, Kung ano ba yung nakikita nila, ang dami na yung failure sa marriage. Sabi nila, tingnan mo sila. Parang ang tinitingnan nila yung nag-fail Tingnan mo yung mga yan. Hindi na makapag-asawa, hindi na maayos yung kanilang pamilya, hindi na makapag-asawa dahil yung nagpakasal sila.
Kaya naman ngayon, yung iba, sabi, mas mabuti pa yung trial marriage. Ay, oo. No? Magsama tayo, kung hindi tayo magkasundo, edi hiwalay tayo. Walang problema. Eh, sinasabi nila. Yan. Ang sama ng mga values na naibibigay ngayon sa mga kabataan. Nakakalungkot, no? As much as we like to really understand, no, yung situation ng mundo ngayon, ano, nakakalungkot. Kasi hindi natin nakikita kung ano ang gusto ni Lord na para sa atin. Ang nakikita kasi natin yung gusto natin. Kaya nakakalungkot. Alam mo, kaya nga ngayon parang sinasabi ni Pope Francis dapat sila makakita, ma-inspire sila sa mga magulang. No? Sa mga nakikita nila, uy, ang saya ng family nila. Yeah. Gusto ko rin magkaroon ng sarili kong pamilya. Pero hindi ganun ang madalas nakikita. Kaya, ibig sabihin tayo pong mga magulang, no? Isa po tayo sa magiging dahilan kung yung mga anak natin gusto mag-asawa o ayaw mag-asawa. Yes. O ayaw magkaroon ng pamilya. Yeah. Kasi, hindi natin alam na yung ginagawa natin, nagkakaroon ng epekto po sa kanila. Kahit po maliit sila, hindi sila nagsasalita, pero nakikita nila away tayo ng away, lalo na yung nananakit. Di kung ako yung bata, hoy, ayoko nga nung ganyan. At syempre, ayoko hindi ako mag-aasawa kasi baka gulpin ako ng asawa ko. O kaya, magiging mapili ka. So, sa sobrang pili mo, inabot ka na ng 60. Hindi ka pa rin makapili ng tamang lalaki dahil nagiging perfectionist ka. Dahil ayaw mo maging katulad ng tatay mo o nanay mo. Kung ganon ang situation ngayon, yung malaki ang problema. In fact, lalo na sa ibang countries, talagang hindi nila tinitingnan na magandang option yung magkaasawa. Yeah, tapos, Talagang nakapokus sila na sarili lang nila. Because para sa kanila, sinasabi, importante yung independence, yung freedom. Sa kanila kasi yun ang freedom Alam nyo, yung pagbubuo ng family, there is that excitement na yung dalawang magkaiba ay makikita mo, the miracle is happening to your family. Yung miracle na yun andun ang kagandahan ng buhay may asawa. Pero, hindi yun na nakikita. Natatalo talaga tayo ng mga promotion, yung mga advertisements, yung mga ideologies ngayon. Di ba tsaka merong country ngayon na parang wala na silang mga bata? Parang puro matatanda na lang sila. Kaya, actually, yung mga immigrant o yung mga pumupunta, binabayaran nila para lang mga anak, no? Para pumunta sa... no? Yeah, gusto niyo ba maging extinct tayo? Mawawala tayo? Hindi ba? Ganda-ganda ng plano ni God para sa magpapamilya. Yan. Anyway, tingnan natin yung sabi ni Pope Francis. Ang sinabi dyan na nabasa ko dyan, yung parang ang isa sa need, no? Para hindi kayo mahirapan magkaroon ka ng community. Kasi yan yung makakatulong. Ayan, tingnan natin. Sabi, we need to find the right language, arguments, and forms of witness that can help us reach the hearts of young people. So, ano ba yung ibig sabihin ng right language? Right language. O, syempre, titingnan mo muna yung iyong pagka-senior ka na, ibang klase yan, parang ang dating, ikaw, mag-asawa ka na. Tanda-tanda mo, mga ganon, Pero yung right language, anak, kamusta na ang love life natin? Okay lang, sige, magkaroon ka ng kaibigan, maganda yan. Yung parang ini-encourage mo siya na magkaroon siya ng kaibigan. Hindi naman yung agad mag-asawa siya. Siyempre, dapat muna magkaroon siya ng kaibigan. And then, isama mo siya, no? Kasama ka, punta tayo sa simbahan. Kasi doon makikita mo yung mga yung makikita mo yung mga right person. Mga positive, Kasi ngayon, nakikita, hindi ka pa nga nakapatrabaho, gusto mo na mag-asawa. Yun. So, kaya yun sasabihin na, kaya mo ba mag-asawa? Tama. Ay, nako. Yan naman yung... Napakahirap ngayon mag-asawa. Correct ka dyan. Correct ka dyan yung may bata na gusto mag-asawa, pero yung magulang naman yung nagpapanega sa kanya. Nag-uumpisa pala siya magsalita, ninenega mo na agad. No, kailangan din talaga tayo rin magulang ngayon. Siyempre, kasama din tayo dito sa pagtuturo na ito. Na si Pope Francis, kaya nga yung Amoris, pang-pamilya. Kasi
pagka may tinuturo siya, hindi lang isa tuhog talaga lahat, sama lahat eh, no? Connect talaga lahat. Kaya nga yung mga youth ngayon, di ba, sa kapihan. So, ini-encourage talaga natin yung mga bata, yung mga youth, talagang pumunta ron at makihalubilo dun sa atin. Pagkatapos, pagka nakikihalubilo sila ron, tayo naman, pinag-uusapan natin, tingnan mo, ang saya-saya ng pamilya, di ba? Something like that. Tapos, ayaw natin silang utusan kasi yun yung nakikita nila sa Parang, sa bahay. Pagdating sa bahay, puro utos. Puro utos. Pagdating dito sa simbahan, utos pa rin ang utos. Kaya doon sa kapihan po, yung mga ginagawa po ng mga youth doon, sila po yung nagsuggest lahat doon. Ang inaantay ko talaga sa kanila, no, pati yun dyan sa inyo, sa parish niyo, na yung kapihan, merong time na kapihan naman, puro sila mga youth. Tapos mga mix pa rin yung audience, pero sila yung nag-aasikaso kasi iba naman ang dating eh. Malay mo, ang gusto nilang gawin, hindi kape, gusto nilang gawin milkshake. O mga ganyan, di ba? So maganda rin, inaantay ko yun na sana magawa rin para maging come on, no? Sa mga bata na naglalakad-lakad o nagmamasyal sa simbahan. And then, ang sabi rito, yung forms of witnessing that can help us reach the hearts of young people. Yun. Ano yung gusto natin maunawaan nila? Yung bang makakita nila na kung magiging generous lang tayo sa ating time sa ibang tao, no? We will be able to relate, or we will be able to connect to people. Kasi yung connection na yun, that will start a relationship. Kanina, di ba, sa reflection natin, sabi, it is always good to have a relationship of friendship. Yes. Yan ang pinakamaganda, yung relationship of friendship. Eventually, pagka dumating na sa tamang panahon, that friendship can become a relationship of a husband and wife. Yan, ang ganda po talaga din yun, para sa kayong mga nakikinig na mga bata dito, no? Maganda yan, yung mga kaibigan, maging kaibigan nyo muna sila. And then later on, marirealize mo, uy, maganda pala na naging asawa ko yung kaibigan ko. Kasi naging magkakilala na kayo, no? Like kami, magkaibigan talaga kami. Sa umpisa pa lang, no? Naging magkaibigan kami, we support each other. Hanggang sabi ni John, gusto ko forever niya ako isupport. Kaya inasawa na lang ako. Isa pang gusto natin makarating sa puso ng mga young people ay yung commitment. Is it good to have a commitment in a relationship? Of course. Kasi ang relationship, ang commitment niyan is a continuing, kahit na magkaibigan kayo, your commitment to one another should be there. Kasi yun yung nagpapatatag ng relationship, yung commitment. Alam mo, baka yung mga magulang sabi siguro, naku, baka kayo, sinasuggest sa mga anak namin, magka-boyfriend sila, ay hindi puro, friend. Boyfriend. Girl, good relationship. Friend. Kaya nga sabi doon nga, maganda yung reflection natin doon sa Our Coffee with God, Kasi, sinasabi doon na magkaibigan, kunyari, opposite sex, magkaibigan kayo. Ngayon, sabi doon, di ba, na pag nararamdaman mo na hindi na magiging maganda, adi i-cut nyo. Pero kung nagiging maganda, nagkakaroon kayo ng love, no? Kakaroon ng inspiration to be better person. Yes. To be a better Christian. Pero hindi nagiging physical ang gusto ninyo, kundi more of yung inspiration, lalo ka nakakapag-aral. Pero kung hindi ka nakakapag-aral, nagugulo yung isip mo, medyo konting alalay, no? Pag nagiging nai-inspire ka, tapos, at sabi, pag yung relationship nyo ay nasa center si God, yan, tutulungan kayo ni God na maging maganda. Meron nga akong kilala na pre-K na natin, ang liliit, ano pa sila, bata pa sila, ang tagal nilang maging magkaibigan, so ang tagal na lang naging mag-boyfriend, nung nag-asawa sila, okay sila. Pero sabihin, hindi sila nagmamadali kasi magkaibigan sila tuloy-tuloy Nagkahiwalay pa nga sila ng ibang bansa, pero sila pa rin. No, kaya talagang
Iba kasi pag kaibigan mo, hindi ko naman sinasabing hindi maganda pa, hindi kaibigan, pero yun po yung ini-encourage namin na yung friendship, na yung totoong friendship na hindi makakadulot ng negative o ng masamang impluensya sa iyo. So, isa pang mensahe na gusto natin makarating sa young hearts of people ay yung love and even heroism. Yan. Yung love kasi, eventually, pagka naging totoo yung love na yan, papasok yung pagiging hero to that person you love. So, ibig sabihin, yung love means there is that sacrifice. Yeah, at because of that sacrifice, nagiging maganda ang kanilang pag-iibigan. Tsaka alam mo, yan ang hindi pa naunawaan ng mga bata. Parang love na may sacrifice, parang hindi naman maganda yun. Pero actually, tingnan mo ha, pag mahal mo ang isang tao, ito sinasabi namin from experience, pag mahal mo ang isang tao, hindi mo na naiisip yung sacrifice, parang natural na lang na dumada. Ikaw, hindi ba hindi ako nakakalakad, tapos lahat ng kailangan ko, parang automatic na nang ginagawa niya. Pero makikita mo sa mukha niya, hindi siya sumisingamangot, hindi siya naiinis. Ibig sabihin, may nagsasakripisyo ka ba o dahil mahal mo na? Ang kasi, ang gusto makita ng mga bata doon sa mga tao para makita nila, uy, ang ganda ng kanilang pagtitinginan, pagmamahalan. Para nakikita mo yung lalaki, sobrang magsilbi sa babae, nagsasakripisyo, and yet masaya sila talaga. Yun na nga. Ganon ang sinasabing witnessing of a love and even heroism. Pero wag na nakikita ng mga bata na mamaya nag-aaway na yung mag-asawa dahil sabi, puro na lang ako gumagawa nito, ako na lang lagi nagbibigay sa'yo. Pagka ganon ang mga reklamo na naririnig ng mga bata, hindi nila na-witness yung tunay na pagmamahalan. Yun. Kaya mag-ingat yung mga parents. Masanay na kayo because when you practice doing the right thing in front of your children, pati kayo, unti-unti, nasasanay na and you will find true joy and happiness sa inyong buhay may asawa, sa inyong pamilya. Kung ganon ang makikita nila sa ibang mga tao, kung marami sila nakikitang ganon, parang pagtingnan nila yung nagkaroon na sila ng pagkakataon na pumasok na sa isip nila na mag-aasawa na ako, there is that excitement and enthusiasm at lakas ng loob na I will come to this state of my life dahil ang saya, di ba? Kaya nga, alam natin na mahirap sa ngayon, no? Kasi nga yung situation ng busy, maraming trabaho, no, di ba? Maraming mga distractions. Now, ang simbahan po ay nagkakaroon ng tutulong po yan sa inyo. Unang-una, pwede po kayong sumali sa mga communities. Ang dami natin mga communities. Merong Couples for Christ, merong Ligaya ng Panginoon, may El Shaddai. Hindi pa hand-based kasi pang isa lang yun. Okay? So, at iba pang mga prayer community na Mary Help. So, lahat po yan. Ang P-POP naman is also a community, no? Pero yan po yung community na walk-in, mga communities yan. Medyo lighter ng konti. So, yan po nandiyan. Kung nahihirapan kayo, na gusto ninyo lagi kayong nakakapag-communicate, meron din tayong sinasama din natin yan sa mga regular programs natin na ina-announce natin. Sabi nga, masaya ang buhay may asawa. It is truly enjoyable and truly memorable. At saka kasi, bakit? Because that is a gift of God from the couple na nagmamahalan. So that they will be able to form a family. Sabi rito we need to form witnesses na masaya ang pagpapamilya. So we are trying to help them na maipakita naman nila na masaya talaga ang pagpapamilya. So sana dumami ang mga ganong pamilya, yung mag-asawa, bata pa lang, nakikita mo na ang lakas ng loob nilang
pumasok sa ganitong situation ng Yes. buhay. Itong mga binibigyan natin ngayon ng accompaniment, formation, para maging magandang witness sila dun sa mga iba pang mga magpapakasal. Sana maramdaman nila that I now have a mission. No? Ibig sabihin, sila ngayon ay nagsisimula so that they will become a missionary later on. I'm Na sure of dadami that. ang mga taong hindi na natatakot Yes. sa buhay may asawa. Correct. Kaya ano po yan, fruits po yan. Pagka naramdaman nyo na po na kumikilos ang Panginoon sa buhay ninyo, lalo na dito pag sa buhay may asawa o buhay pamilya, automatic po yan na maibababa na ninyo. Kasi yun yung nararamdaman nyo, hindi yun mapipigilan, lumalabas po yung kusa. Hindi na ninyo iniisip, no? Minsan, unang-una sa inyo mailalabas sa mga anak nyo, sa kapamilya nyo, and then sa mga kaibigan nyo. Lalabas po talaga yan. At pag lumabas po yan, ang saya-saya ng mukha ninyo. Magugulat kayo na hindi kayo magmumukhang oldies. Yeah. Pakiusap po namin sa inyo, pray for the mission that we have started. Yan, that will be your journey, no? Yeah. Sa inyong buhay mag-asawa. Kaya sasamahan po namin kayo bago kayo mag-ikasal hanggang sa kinasal kayo Yeah. at hanggang sa magkaanak kayo, kasama po tayo. Yes. Amen. So again, pakibalita lang po sa inyong mga pino-forward na nasa YouTube na po tayo ng MHC PPAP. Yan, MHC PPAP. Okay? Nandyan din po yung picture ng YouTube profile para hindi po kayong mawala. Okay, see you again next week. Sunday. Sunday. Bye. Bye-bye.